agrikultura ay pangunahing industriya na nagbibigay ng kabuhayan sa mga residente ng San Manuel, Pangasinan. May malalaking lupaing agrikultural at maraming berdeng tanawin sa lugar, kaya marami ang nagtatanim ng pananim at nag-aalaga ng hayop para sa kanilang kabuhayan. Dito matatagpuan ang San Roque Dam, ang pinakamalaking dam sa Pilipinas. Ang irigasyon ay isa sa kayamanang nagbukas oportunidad para sa pag-aalaga ng mga isda. Sa komunidad ng Barangay Kabakaraan, nakilala namin si Edelberto Somera, isang magsasakang matagumpay sa larangan ng pagsasakang rice fish integrated farming system na tinatampok ang palayan na mayroong palaisdaan. Siya ay padre de pamilya na tumatayuring farmer president ng Awanan Cabagis Irrigators Association. Ang Awanan Cabagis Irrigators Association ay naging unang presidente yung tatay ko po. Tapos, nung matanda na po sila, ako naman po yung ipinalit. Ang membro po ng Awanan Cabagis ay 100 mahigit po. Ang total area naman po ng namin, 201 hectare. Matapos magretiro ang ama ni Mr. Edelberto Somera, siya ang inihalili upang manguna sa asosasyon na naitatag nito. Hinirang siya ng National Irrigation Administration 10 ng mga miyembro ng kanilang samahan. Noong una, ang pagsunod niya ay pagtanggap lamang ng obligasyon upang ipagpatuloy ang nasimulan ng ama, at kinalaunay malugod nitong ginagampanan nang hindi napipilitan ang responsibilidad ng pagiging presidente. Ang pagkakaroon ni Edelberto Somera ng pagmamahal sa pagtulong sa kapwa nito magsasaka ang siyang kadahilanan kung bakit ginampanan ang tungkulin nito sa asosasyon. Nasa dugo po yung pagtulong sa mga magsasaka. Kaya mula 2016 hanggang ngayon po ay ako pa rin po yung naging pangulo. Kada every 3 years ay nagre-reorganize po kami. At hanggang ngayon po, ako naman po lagi ang pinipili at saka hinihirang na biging isang pangulo. Lagi tinatanong sa akin, ano bang sekreto ng maging isang pangulo, bagamat mahirap. Sabi ko naman po, ang sagot ko naman po, maging matutuo ka lang sa kanila. At saka dapat, ikaw yung nanghihila, hindi ikaw yung hinihila nila. Dapat hindi ka rin madamot sa kanila. At saka ngayon po, ang sabi ko nga, dapat maging masipag isang pangulo at siya lagi ang nangunguna sa lahat ng bagay. Bagamat hindi nila pag-aari ang sinasaka, mapalad pa rin sila sapagkat ang may-ari ay humihingi lamang ng 12 kaban ng bigas sa kabuuang 6 ng lupain na sinasaka nila. Ang maiiwan ay siya namang paghahatian ng mga magsasaka sa asosasyon. Nung wala pa pong integrated farming, ang awanan itong farm na ito ay wala pang gaanong tanim, palay lang, madamo sa pilapil, hindi maayos. Halimbawa yung mga piste, mga bagyo, mababang presyo ng palay, yun po ang mga pagsubok na nadanasan namin. Halos na lulugi kami noon kasi yun nga palay lang tanim namin nung wala pang integrated na parang gusto namin sumuko. Taong 2022 noong sumali ang Awanan Cabagis Irrigators Association sa Palaytimpalak ng ATI-RTC1 at nagawaran sila ng 3rd place na may pinakamagandang farm na may application ng integrated farming system. Ang natuturan kong napakalaki sa Palaytimpalak sa pagsali po yung nga po natutunan ko doon na yung magtanim po ng mga iba't ibang gulay. Yun po una. Tapos yung magdagdag ng income, yung mga pagdagdag ng mga iba't pagkakakitaan. Kung paano ka aasinso, kung paano ka kikita. Kasi nga alam namin nun, puro palay lang po Wala po kaming knowledge sa mga ganyan na magdagdag po ng kita, gaya ng pagtatanim ng iba't ibang gulay. Okra, sili, upo, talong, lahat po ng klaseng pwedeng itanim po dito sa farm namin Itanim namin, higit po lahat itong gabi.
Kasi napakagandang pagkakitaan ng gabi, mga pag-aalaga ng hayop. Yun nga, may kanin ka na, may ulam ka pa. Yun ang pinakamaganda sa rice fish farming. At saka po ma'am, ang isda po, napakawalan sila sa mismong palay, kinakain nila yung mga insekto. Tapos yung mga tae nila nagiging pataba ng palay. Kaya mas kukunti na po yung naging pataba, magagastos naming pataba sa palayan. Napakalaking kita po nun. Doble yung kita po. Sa katunayan, mayroon nang naganap na training of trainers doon sa kanilang lugar at siya ang nagsilbing resource person. Ibinahagi niya ang mga natutunan niya mula sa training on rice-based integrated farming system. At magpahanggang ngayon, patuloy pa rin silang nagbabahagi ng mga natutunan niyang kaalaman sa kapwa niya rin farmer leaders sa buong rehiyon. Opo ma'am, nung nag-conduct po kami dito ng training, ako po yung talaga nagsalita. Una-una, nakarap ko yung mga EWs, mga agriculturists, nandyan po nila lahat. Pumunta nga po dito yung mga mga badbihar po eh. Mga iba't ibang mga EW sa mga kung saan silang galing. Ako po yung talagang naging speaker. Sabi ko kay Ma'am Jam noon, ma'am, parang hindi ko po kaya kasi nakakaya kasi may natapos po yung kaharap ko, sabi ko. Hindi naman po yung importante po sir, sabi nila. Ang importante diyan, mapatunayan natuto talaga yung rice fish farming. Mas maganda kung ikaw yung magsasalita. Biyayang may tuturing na sa bawat paggawa natin, kapalit niyan ay bungang nagmumula sa lupaing sinasaka natin. Ang rice fish farming na sinubukan nila ay pwede mo ring subukan upang makamit ang potensyal na kita sa iyong sinasaka. Malaki po yung naitulong ng rice-based integrated farming system sa aming mga magsasaka dahil nadagdagan po yung kita namin. Sa pagsasaka po talaga dati, plain lang po. Alam niyo naman po yun na isang commodity lang. Pero nung simula po nung nag-training kami, nalaman po namin yung system na to, ang dami pong kaalaman na nadagdag sa amin as a farmer. Tapos na-share din po namin sa mga kapwa naming magsasaka. Sa integrated farming po pala, 'di ba po iba't ibang klase ng enterprise, ganon, enterprise. Tapos yung bawat enterprise na yun may mga pakinabang din po. Kasi nakita ko po talaga nun na hindi lang doble yung kita kundi triple po talaga. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. So I'm here to discuss about the rice-based integrated farming na ginagawa na po natin dito sa amin. So actually here in San Manuel, we are supporting this because it is not only help our farmers improve their income, but also helps the ecology. So sa Awanan Kabagis Association that is now practicing our rice-based integrated farming, we are very proud of you as a San Manuelian. Keep up the good work. And I believe in my heart that you have already experience the advantages not only for your families but also for the community as well. So sa mga hindi pa po sumubok ng rice-based integrated farming, I would like to encourage you na subukan po ito kasi it does not only help us in solving our food security but also it helps us in having an regular cash flow for our family. Sa ating pong lahat, mabuhay po. Sa mga kapwa ko magsasaka o kaya yung mga farmer leader, gusto ko sanang i-encourage kayo na subukan itong rice fish farming. Kasi napakagandang pagkakitaan o kaya dagdag income, hindi lang sa atin individual, maging sa ating buong asosasyon. Kasi yung iba, hanggang sa na lang sila. Dapat natin ay subukan para makita natin ang magandang epekto ng rice fish farming.
In-encourage ko rin po ang mga kasama kong farmers, mga farmers leader, na kung sabihin sa inyo ng LGU, ang di family na pumunta kayo sa training ng ETI, ay pumunta po kayo. At huwag po kayong matakot o mahiya dahil napakalaking tulong ang pagtitraining o pagsasanay na ginagawa ng ETI. Kasi mula nung nag-training po kami ng ETI, nag-training po ako ng ETI, ang dami kong natutunan. Huwag yung sabihin na abala po yun. Halimbawa, naging 3 araw po kayo magsasanay, hindi po yun abala, kundi napakalaking tulong ang pagsasanay ng ETI. Kasi nung hindi pa ako nagsasanay ng ETI, wala pa akong training sa ETI, wala pa akong alam dito sa pagpa-farming. Hanggang sa palay lang ako. Pero nung nag-training na po ako sa ETI, napakadaming bagay na naituro nila sa akin at sa aming mga asosasyon, sa aking buong asosasyon. Siyempre po, unang inspirasyon ko dito ay yung mga pamilya ko po. Mga anak ko na sila po yung naging inspirasyon ko. Bagamat kasi po hindi po ako nakatapos ng pag-aaral, hanggang sa pagpaparming lang ako. Kaya gusto ko rin na umasinso. Kahit isang farmer lang po ako ay gusto kong umasinso dahil po sa mga anak ko. Kaya sila po yung inspirasyon ko sa pagsasaka. Kaya gusto ko pa na mapaunlad pa yung pagsasaka. At yun naman po ipabahagi ko sa kapwa ko magsasaka. Yun po kasi yung tinuro ng ETI po eh. Hindi lang yung sarili mong kundi ibahagi mo ano mang natutunan mo sa pagsasaka at natutunan mo sa ETI. Dapat ibahagi sa lahat ng mga farmers.